Believers, bakit nga ba kailangan natin ng passive income? Lalo kung tayo ay malapit na mag-retire. So, kung ikaw ay edad 40 or 50, ito yung isang bagay na dapat mong pinagtutunan ng pansin. Yes, marami tayong gustong gawin. We are so very busy, pero dapat tinan mo din yung possibility na magkaroon ka ng passive income. Bigyan ko kayo ng sample ng low maintenance or low capital na passive income and isang sample kung paano natin gagawin. Yeah, let's go. Kape muna tayo, kape po. Bakit nga ba kailangan natin yung passive income? First, safety net. Yes. Alam mo, kahit may active income tayo, hindi pa rin tayo sure na talagang magkakaroon tayo niyan o magtutuloy-tuloy ang active income natin hanggang sa retirement natin. Para safe tayo, kailangan meron tayong reserve na passive income. Kasi ang active income, pwedeng mawalan tayo ng work or hindi na tayo makapagtrabaho. So at least may safety net tayo. And second, if crisis will happen, so, safe pa rin tayo. And third, parang emergency fund na rin natin. So, imagine na meron kang dumarating na income weekly or monthly. So, kahit hindi full or complete, 100% yung emergency fund mo, meron pa rin tayong safety net. Ganyan kahalaga ang passive income. Second is retirement supplement. Yes, para pag-retired na tayo, yung cash flow natin hindi pa rin bumababa. Tandaan natin, habang tayo dumatanda at tayo retired, hindi naman nababawasan expenses natin. Minsan nga lumalaki pa din. Kaya kailangan bantayan natin ang cash flow natin. Dapat meron pa rin pumapasok na pera even retired na tayo. And third, wealth for your next generation. For example, meron kang active income, tuloy-tuloy siya, lumalaki, meron kang pension, meron kang savings na malaki. So yung active income mo, kung di mo nagagalaw yan, whether galing yan sa yung real estate investment or property or sa yung investment, at least sure ka na may iwan sa mga anak mo, sa mga susunod na generation ng iyong lahi para hindi sila masyado mahirapan. Kumbaga, meron silang seed money to start their own source of income. And of course, number 4 is inflation protection. Yes, kasi kung one source of income lang meron tayo, pag umaatake ang inflation rate, so bumababa ang value ng income natin. Unlike kung meron kang passive income, nababalanse siya. Ganun po yun, talaga. And number 6 is flexibility and freedom. Pag meron kang passive income, medyo may freedom tayo and nagiging flexible tayo. For example, nagkakaedad na tayo, hindi na natin kaya yung stressful work. So, pwede na tayo magtrabaho nang hindi ganun kalaking sweldo natin, pero hindi naman tayo hirap physically or mentally. Kasi nga, habang nagkakaedad tayo, dapat less stress tayo, less physical activity tayo. And of course, so may freedom din tayong pumili kung saan natin gustong magkaroon ng active income. Kasi, alam mo, may dumarating tayong passive income. So, nagiging malaya tayong pumili. May option ka ngayon. Kasi nga, meron kang darating na income na sure na monthly. So, yan ang mga dahilan. Bakit kailangan mo ng passive income? So, ano ba yung mga best options natin, Doc? Na low capital lang or low maintenance. Meaning to say, you can start in small amount and hindi masyadong madaming time or effort ang required para makapagsimula tayo. So, ito po yung mga sample. If you have 10,000 pesos, pwede kang mag-start ng digital products. Or if you want stocks or guaranteed income, you need 100,000. So, 100,000, you can set up your passive income. Or 500,000, pwede yung high interest investment if you have 500,000. And kung meron ka namang 1 million, pataas, more. You can have the real estate investment or you can franchise a business na less or low maintenance lang. Sabihin, franchise siya, may system, you just need a manager running, your business will be running to give you passive income. So yung mga options mo. So now, question ni Doc, magkano yung available funds mo? Start small. You have 10,000, start your digital products. Last, pakita ko sa inyo ang action plan. So doon muna tayo sa simple, sa low capital, low maintenance. That is digital products. Ano ba yung mga options natin dito? First, digital products, pwede kasi yan ebook, pwedeng online courses, pwedeng templates. For example, meron kang budget planners or workbooks and guide. For example, may guide ka on business planning, may guide ka on investment, may guide ka on business model. Pwede natin yung ibenta. Or
membership or subscription. Dito meron kang parang exclusive community or exclusive group wherein meron kang mga dinidiscuss or you are giving value. So, yan yung mga options natin pag sinabi nating digital products. Now, second step natin is to research your target market. Okay, so tatlo yung sasagutin natin dito. Unang-una, sino? Sino yung para kanino? Yung e-course mo. Mga OFW ba? Mga currently employed? Or mga nanay ba? Mga tatay ba? Mga 50 years old? O may mga ganitong skill? Or merong ganitong side hustle? So you have to define clearly your target market. And second, what problems are you solving? Kailangan yung e-course mo is a solution. Ano yung sinosolve mo sa mga nanay? Ano sinosolve mo sa mga tatay na gustong lumaki yung income? Ano sinosolve mo sa mga negosyanteng edad 50 years old or 60 years old? And of course, third, you should know saan ba nandyan yan. Nasa TikTok ba sila? Nasa YouTube? Nasa Facebook? Saan mo ba matatagpuan ang target market? And third is, yun na, create your digital products. Bago tayo mag-digital products, sabi nga nila, mas makakatulong daw, you sell it before you make it. Sabi ng advice ng maraming tao. So, pwede din naman yun. Pero kung meron ka ng enough market research, nakita mo na yung problems nila, then the solution, so pwede ka na mag-create. Here, you set up your time frame. So, ilang weeks bang nakalaan to create your e-course? Then, sino yung team na kasama mo? Dapat may kasama kang team, pwedeng writer mo yan, tulungan ka sa pagsusulat para mas organize ang yung e-course. And of course, kailangan meron ka rin technical team para mag-video sa'yo, mag-edit, or marketing to sell your e-course. And number 4, you choose your selling platform. So, saan mo ba ibebenta ang yung e-course? Right? So, these are your preparation. So, sa ating po lahat na may edad na, pumili ka na hanggat maaga. One thing that can give you passive income. Start now. And if you need help po, PM mo lang ako sa personal FB ko, I can guide you. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.